So, do you want to have an ending life? Once again. Do you want to have an ending life? Okay. Kaya ako naniniwala, wala namang tao na aayaw na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit na hindi maganda ang buhay ng tao, kahit na mahirap lamang siya, nagsusumika pa rin siya na mabuhay sa mundo ito. Yun pa rin ang kanyang desire. Kaya makita natin yung mga iba, sinasabi, paglabanan yung kamangkayan. So, bago tayo tumalakay dito, ay last Sunday we have studied about what? Okay, nalaman natin ang patungkol sa hypocrite na sa ating kapanahunan marami ang nagpapanggap na sila ang mesaya ng bansang Pilipinas. Yung mga kandidato ay lahat sila ay papogi, paganda ng mga reputasyon para lamang na tayo ay dahon sa kahirapan. Whether it is true or not, na sila ay talagang gusto nila na tayo ay dahon sa kahirapan, pero kung naniniwala, marami dyan ay hindi totoo. No? They are mere hypocrite. At makita natin na halimbawa, nung una, naniniwala ka na gano'n ang gagawin, pero pag naluklok na sa pwesto, hindi naman gano'n ang gagawin, masakit. Amen? Diba? Parang naloko ka. Masabi ko po sa inyo, kung naloko man tayo sa eleksyon, okay lang, magtitis lamang tayo ng ilang taon at may panibago na namang eleksyon. Pero yung patungkol sa ating spiritual na kalagayan, mahirap ang maloko. Sabi ko mahirap maloko? Mahirap ang maloko sa spiritual. Dahil kasi pagka naloko ka, ini-expect mo na langit ang patutunguhan mo, pag dilat lang yung mata, impyerno ang nilalagyan mo, so mahirap yung maloko when it comes to spiritual. So, paano tayo yung maloloko? Una, tiyakin natin, yung bang naglilingkod sa atin, totoo. Siya ba ay talagang lingkod ng Diyos o siya isang hipokrito lang? Ang tunay na lingkod ng Diyos, ang taglay na ebanghelyo ay totoo. At ang tunay na lingkod ng Diyos, makikita sa kanyang bunga. Kaya sa atin hanggang maaari, ang gusto kong makita ng mga tao sa atin, tayo ay tunay na mga Kristiyano rito. Kasi masabi na yan, taga-Jewish fellowship yan eh. Yan, born again yan, Kristiyano yan eh. So, ang tunay na Kristiyano sa totoo lang ay katulad ni Yeso Cristo. Kaya, iyakin po natin, hindi tayo lumaking hipokrito. Bagkus tayo ay mga tunay na binanal ng aming Panginoon. Now, let's open our Bibles at Mark for today's message. Ang sabi nga naman sa Mark, chapter 10, verse 17, is this. Now as he was going out on the road, one came running, knelt before him and asked him, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witnesses, do not defraud, honor your father and your mother." And he answered and said to him, "Teacher, all these things I have kept from my youth." Then Jesus, looking at him, loved him, and said to him, "One thing you lack. Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up the cross, and follow me." So, narito tayo sa isang mensahe na kung saan magbibigay sa atin ng liwanag patungkol sa kung paano tayo makakapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin natin Panginoon. Kasi kanina naalala ko yung testimony ng aking asawa concerning doon sa ipinamana ng nanay nila sa kanila. Yung mga bagay na gusto niya ay parang sabi niya, pinaghirapan ko to pero hindi ito naibigay sa akin So, sa mga bagay sa mundo ito, may mga bagay na maaaring gusto natin na hindi natin makamit. Pero itong patungkol sa buhay na malanggan, sa totoo lang, kung gusto natin ang buhay na malanggan na mamana natin, kung tayo lamang ay aayon sa ating Panginoon at hindi tayo aayon sa ating sarili, makamit po natin ang buhay na malanggan. Dito sa ating pag-aaral, makita po natin na bagamat gusto ng tao, pag ang tao ay umayaw sa ating Panginoon, hindi niya mamamana ang buhay na walang hanggan.
So, dito sa ating outline concerning inherit eternal life, yung pagmana ng buhay na walang hanggan, we have this big letter R na nagre-represent na una ay request sa buhay na walang hanggan. Ang sabi nga nun ng Bible, maging yung mga katulad ng aklat ng Mark, kasi yung kwento po ito, hindi lamang dito sinulat. Sinulat ito sa aklat ng Matthew, at maging Matthew, Mark, and Luke. So tatlong manunulat ang ginamit ng ating Panginoon para lang ikwento sa atin yung pangyayari na nung si Jesus daw ay patungo ng Jerusalem sa kanyang paglalakbay na napatadaan siya sa mga syudad, sa mga villages, ay dumating na sa pagkakataon na mayroong isang napakayaman na nasa kabataan, na tagapangunan ng alam lipunan, ang nabalitaan na si Jesus ay dumaan sa kanyang lugar, ay hindi siya nag-aksaya ng panahon para puntahan ng ating Panginoon. Tapos talagang tinakbo niya ang ating Panginoon. Tumakbo siya sa harapan ng ating Panginoon at nagpatirapan, na nagsusumamo, na ang sabi niya gano'n ay, good master, what shall I do what good thing shall I do that I may have eternal life? So actually, yung request niya, sa ibang gospel, ang sabi ka na ay about the kingdom of God. Anyway, ang pananaw ng mga Hudyo, yung kingdom of God at saka yung eternal life ay synonymous. Kumbaga, pagka nakamit mo ang buhay na walang hanggan, nakamit mo ang hari ng Diyos, or vice versa. Kaya pagka nababasa natin yung patungkol sa pagpasok sa hari ng Diyos, minsan ay pagmana ng buhay na walang hanggan, iisa lamang din po yun. Kasi sa kaharian ng Diyos, ang buhay ay walang hanggan. Palakpakan po natin ang kung naroon kami request, nagsusumamo sa ating Panginoon. Siguro at this point, makita natin ang ganito. Inilagay ng ating Panginoon ang ganitong halimbawa para makita natin na kahit na ano ang narating ng isang tao, hindi na ito makakamit yung buhay lang natin. Ibig sabihin na ganito. Sa ating buhay, maaaring iisip natin na pag tayo ay mayaman, wala na tayong nahanapin pa. Makita natin sa halimbawa na yung tao sobrang yaman, napakayaman niya. No? At bukod sa sobrang yaman niya, siya po ay nasa kabataan. Kung nasa kabataan po tayo, ay yan ang pinakamagandang stage ng buhay po natin. Kaya sa lahat ng mga nasa kabataan niya, hello, mga fellow youth, ay natin yung pinakamaganda nating panahon eh. Diba? Sa December 13, kahit ang talibalik siya rin po, hindi na ako magbabago. Sa December 13, 65 na ang inyong lingkod. Okay? Kaya sana, magsama naman po kayo ng mga tao para makasakali. Ito yung pagkakataon na maligtas, makapagmala ng buhay na walang hanggan. Hindi kayo kailangan magbigay ng anumang regalo. Magdala na lang kayo ng mga kaibigan sa December 13. December 14 is not my birthday. December 13 will be. So, hindi ako tumatanggap ng pagbati sa December 14, December 13 na lang. Amen? At kahit hindi nyo nabatiin, basta meron kayong dala, nakaluluwa, yan ang sufisyente. Kasi gayahin nyo iba natin mga sisters dyan, na matapos yung mga evangelism na mga birthday, guilty po sila. Okay? So, para hindi maulit yung guilty nyo, na nag-guilty kayo, ay magdala po kayo ng kaluluwa. Sabi ko kami magdala ka ng kaluluwa. Next Sunday na pala yan, okay? December 13. Magkakaroon tayo ng evangelism. Now, going back here, narito, yung isang tao na nasa kanya lahat, siya ay mayaman, nasa kabataan, at isang leader ng kanilang lugar. So, masabi natin, kung sa panahon natin, kung sa barangay, siya yung barangay captain, kung sa syudad, siya yung mayor, kung sa isang probinsya, siya ang governor. Nasa ganung kalagayan. Meron siyang kayamanan, meron siyang kapangyarihan, at nasa kabataan. Pero one thing, ang alam niya na wala siya, buhay na wala. Kaya dahil wala siya nito, gusto niyang ma-avail. Nagmamadali siya, nagsusumamo, nagmamakaawa sa harapan ng ating Panginoon. Ang ganda palang tawag niya sa ating Panginoon, good master. O rabbi, sabi niya sa ating Panginoon, pag tinawag ng rabbi sa mga Hudyo, yun ang pinakamataas na profession. Kaya ang galang-galang niya sa harapan ng ating Panginoon.
acknowledge niya na si Jesus ay isang mabuting tagapagligtas